Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Trust and approval ratings ni PBBM. Ito muna pala, bago muna pala yun, dito muna tayo. Siya na yun. Wait lang, hanapin ko Oo nga, ito. Ito. Trust and approval rating si PBBM buwaba. Ito yung pinasusulang ano daw? Susungalingan, pinagkakasinungalingan ng mga tansu vlogger. Utangin na, nakakatawa lang kasi Pulse Asia ang naglabas ng ratings, ang nag-survey. Tapos yung mga tansu vlogger yung may sarili din silang ito sa Tito Vic and Joey saka sa Tape Incorporated. Yung mga vlogger sa Tape Incorporated may sariling ratings. Walang yan, may napanood ako tansu vlogger naglabas tropa rin ni Maring Janet. Walang yan, naglabas ng ratings. Oo. Sabi ko sa inyo, number 1 si BBM. Eko, lupit Lupit ng may parang yung lupit ng ratings Sabi ko, parang may sarili-sarili kayong may sarili-sarili kayong ratings, tapos yung Pulse Asia, ayaw niyong pakinggan. Ang lupit, no? Eto, ayaw nila pakinggan. Hindi nila sinusunod. Minamanipulate daw ni BP Sara. Sabi nung long hair na matandang vlogger, si Lolo Tap. So yun, panoorin natin. Si issue. So, nandyan rin yung pag-aresto kay Pastor, yung contempt charges kay Pastor. Prof. Ronnie, good morning po, sir. Good morning, Ted. Good morning, DJ Chacha. And again, thank you for your time. Sir, ito ho muna. Ito hong ginawa ninyong pinakabagong survey sa Trust. Maraming salamat, ma'am. Kasmay, shout out. Ang issue ng panahong yun? Well, nung March 6 to 10 yan, at ang mga pangunahing issue niyan, of course, unang tinututukan ng Kongreso, yung pagbabago ng konstitusyon, patuloy pa rin tumataas ang presyo mabilihin, nandiyan yung West Philippine Sea issue. Nandiyan si Mami Morning Dew. Nandiyan rin yung pag-aresto kay Pastor, yung contempt charges kay Pastor Kibuloy, among other things. Alright. And muli po, Sir Ronnie, ano po ang napakasimpleng definition para mas maintindihan po ng ating tagapakinig? Ano ba ang approval at ano ba ang trust para po dito po sa mga ratings na ito? So yung approval ay yung kung sila ay naniniwala na ginaganap ng mga opisyal ang particular nilang tungkulin. Yan yung approval or performance rating. Yung trust ay kung pinagkakatiwalaan nila yung mga pinangmataas opisyal ng ating bansa. So magkaiwala yan. Yung approval, ang tinatasan dyan ay kung ginagawa nila ang tungkulin nila bilang presidente, bilang vice-presidente, presidente ng Senado, tagapagsalta ng mababang kapuluan. Okay, sige po. So pwede ho ba nating unahin po lamang ang paliwanag sa inyo pong findings sa presidente? So sabihin po muna ng approval ratings ng mga Pilipino sa kanya at yung trust ratings. Paano magpalipad, Jay? So bumaba yung approval rating ng presidente. 13 punta na bumaba ito sa National Capital Region, sa Visayas at Mindanao. Yung Mindanao niya ay bumaba ng 22 points. Naku po! Hindi lang yan ang naging problema ng presidente. No? Yung disapproval ay yung market trend from 9% to 20%. So naging double digit. Naku po! Points ang tinaas. Asan yung mga nare-report na ni Maring Janet na lintik daw ang ratings ni BBM? Yung tiwala daw. Asan na yung tiwala ang sinasabi mo? Punyeta kang bakla ka? Ha? Maring Janet? Kalkalin mo kaya yung ilong mo. Kung matauhan ka. Baka masyadong barado na yan, ha?
Eto gawin mong pangkalkal para matanggal yung bagabag dyan. Hindi na gumagana yung utak mo, barado na ilong mo. Puta na may sarili silang ratings. Tapos yung sa Pulse Asia, ginawa nilang kasinungalingan. Tawa ko ng tawa kagabi, pinapanood talaga akong vlog puto Sabi ko, puta na ba, may sarili kang ratings? May sarili kang survey? Ano na, magkali na yung 68% ang approval, tapos ang trusted nasa 51. Teko, ang lupit. Ang lulupit nyo talaga. Grabe talaga. Saludo na kami. Saludo na kami ng mga DDS vlogger. Saludo kami sa ka-fake newsan nyo. Ang lupit nyo gumawa ng kwento. Nakikita na sa Mindanao, 27 percentage points. Ako mo, bumagsak sa Mindanao. Ang hindi na nasisiyahan, hindi aprobado sa pagganap ng tungkulin ng presidente. Ako po, baktay ka dyan. Ganun din yung pagbabago. Mami Razor, shoutout. Mamarilig sa akin, shoutout. 6 na puntos ang binaba ng pagtitiwala kay Bongbong Marcos. Ako po! 57% na lang. Although mayorya pa rin yun. Ouch you. At ang hindi nagtitiwala sa kanya, umakit ng 8 puntos simula 7 hanggang 15%. So naging double digit din. Ang pagbabago ay naging significant sa NCR, National Capital Region, sa Visayas at Mindanao din. Opo. So, ito hong pagbaksak na ito po magmula ng siyang manungkulan noong Hunyo ng 2022, ito po ang pinakamalaking pagbawas sa kanya. Yan, pwede nyo rin pong pindutin yun. Membership. Bahala po kayo dyan. Yun ang pinakamalaki na nakita natin. Itong napalaang higit sa 1 taon, no? Simula siyang naluklok bilang Pangulo. No. At meron ho ba dito po sa inyong mga pag-aaral, meron ho bang kaakibat na detalye kung bakit kaya ganoon po naging damdamin ng inyong mga natanong sa survey? Dahil sa West Philippines Dahil por Duterte. Hindi kasi ganito naman, natatanghalata naman kasi na yung ginagawa ho ng gobyerno natin is pamumulitika. Kaya nga nagugustuhan ng taong bayan itong si BP Sara, kaya pataas ng pataas yung kaya nagugustuhan ng taong bayan at mas pataas ng pataas pa yung trust ng or tiwala ng sambayan ng Pilipino kay BP Sara sa kadahilanan na ito nga ay hindi siya, wala siyang pakialam sa hindi sila namumulitika katulad ng ginagawa nila Bongbong Marcos ngayon. Kasi bakit ko ba nasabi na putang ina naman tong mic na to? Hoy! Nabunganga nyo! Ipahiin nyo! Gusto mo bang pumasok sa bunganga ko? Nasalita ako, istorbo ka. Diyan ka lang, isip ka lang. Hindi naman kita kakainin talagang hindi, unti-unti na pong natatauhan yung mga kababayan natin, no, na itong ginagawa ng gobyerno is pamumulitika. Una kay Pastor Apollo Kibuloy, kay Duterte, kung saan-saan pa, 'di ba? Samantalang yung problema ng bansa hindi nila tinutugunan. Doon nagagalit at doon nawawala ng tiwala ang mga tao sa gobyerno natin. Ayun yung matagal na namin sinasabi. Kapag nagsalita kami ng gano'n, sinasabihan kami anti-government. Katulad nung sinabi ni Tatay Digong na ayaw niyang matulad sa nangyari kay Senior Marcos. Ayaw ni Tatay Digong na mangyari kay Bongbong Marcos yung nangyari kay Senior Marcos. Sinasabihan agad si Tatay Digong na anti-government. Hindi makapag-antay. O diba, Bobo? Payo kasi yun Iba kasi yung payo sa pangbabash. No, iba yun. At iba rin yung anti-government vlogger. Iba yun. Hindi kami yun. Ang lumalabas nga rito na anti-government vlogger, yung mga diputang dugyot vlogger tanso na yun. Paano hindi ko ba masasabing paano hindi sila anti-Marco, anti-government?
imbis na i-promote nila at i-suggest nila sa kanilang sinusuportahan yung ganitong mga dapat gawin, ang ginagawa, o hindi i-vlog ako, i-vlog ang Banateros, i-vlog si Duterte, si BP Sara, lagyan ng kung ano-anong issue. Di ba? Oh. Kaya sa totoo lang, kung sino man po yung handler ng mga vlogger na yan, naku po, sayang pera nyo. Kung yung pera nyo, ibinili nyo ng bigas at pinamigay nyo sa mga bukid-bukid dito, sa mga probinsya dito sa Pilipinas, nakatulong pa kayo. Kaso ginagawa nyo, buta na nagbabayad kayo ng mga vlogger. Buti sana kung sa sarili nyong pera, sa kaban ng bayan pagaling yan. May umamin na nga umamin na nga yung yung pinaka highest salary fact deduction na ano ba yun? Yung pinakamalaking sinasahuran na vlogger, si Makagago. Oh. Kaya nga sabi ko, putay na itong mga hype na to, sasabihan nyo kami yung anti-government vlogger. Tanga, kayo yun. Makapagkapi nga, para kabahan ako. Oh, bakit may kulay to? Hindi ako kakabahan nito, may kulay. Wala sa survey yung kadahilanan. Meron na ba yan siya? Sa konteksto ng mga kaganapan ng nakaraang ilang buwan, no? Pwede masabi na ang kadahilanan dito ay makukuha mo pag tinignan mo kung ano yung mga nangyari na itong Ma'am Rina, shoutout. 3 buwan bago ginawa yung survey na naka-influensya sa pananaw ng publiko sa pagganap ng tungkulin ni Bongbong Marcos bilang pagpresidente o ng pagtitiwala sa kanya. Oh, diba? Oh, diba? Oh, diba? Punta na kasi walang inatupag. Kita mo ngayon, magta-travel na naman. Next week, nasa Amerika, nasa Japan. Kung saan-saan na naman mapapadpad. Dahil saan? Ma'am Ruby sa ito. Shout out. Dahil saan? Dahil sa West Philippine Sea. O, di ba? Para kunwari makita ng mga tao na West Philippine Sea talaga pinaglalaban ng Pilipinas. Kasi yun ang bukang bibig ng mga tansu supporters eh. No, Ma'am Corazon, shout out. Para mapakita sa mga utu-utu nilang supporters na ay si Bongbong Marcos mahal na mahal talaga ang Pilipinas. Pinaglalaban ng West Philippine Sea pero sila gutom. Gutom sila. Yung mga boboy. Ma'am Trixie Joy, shout out. Diba? Mga boboy. Imbis na i-request nila sa kanilang sinusuportahan, sa kanilang mahal na Pangulo. Na sana mahal kong Pangulo, aksyonan nyo na po yung 20 kilos ang bigas. Aksyonan nyo na po yung nang bilihin po dito, yung sa gasolina, etc. Wag naman po sa West Philippine Sea. Paano mapapala nyo sa West Philippine Sea na yan? Una-una, ang West Philippine Sea, wala naman nagmamayari niyan. Bakit? Naka-ano na ba yan? Naka-tag na ba? Naka-ano na ba yan? Naka-fix na ba yan sa pangalan ng Pilipinas? Hindi pa. Ha? Ano itong mga bobong mga tansu supporters na to? Makakain kaya nila yung buhangin doon sa West Philippine Sea. Yun yung Sierra Madre, ngat-ngatin nyo. Ano po ang relasyon noong Maria Cristina de the trust ratings po sa pangkalahatan na po sa lahat ng mga subject sa survey na ito? Paano po kung ako'y si Pangulong Marcos, ako si BP Sara, paano ko tatanggapin po ito? Sasabihin po ng aking paglilingkod sa bayan. Kaya nga, siguro ang relasyon ng dalawa ay kung ginagawa mo iyong tungkulin, maaari makatulong to sa pagtataas ng tiwala sa iyo. Hindi pa yan, sir. Wait lang, pasalatain mo, manahimik ka muna. Hoy! Gago! Ako muna, pamaya ka na. Unang-una,
kung hindi sana binabalahura ng gobyerno natin, ng Duterte, ang mga Duterte, hindi rin sana madadagdagan yung ano, or hindi sana mababawasan ang tiwala ng mga tao dyan sa government, dyan kay Marcos. Nangyari kasi, no, nakita ng sambayan ng Pilipino na pagkatapos tulungan ng mga Duterte itong si Marcos na para maging presidente, ito pa yung ibinalik sa kanila. Diba? Kaya yung mga tao talagang nasaktan sila at talagang kinamuhian nila si President Bongbong Marcos dahil nga sa ginagawa sa mga Duterte. Yun. Tapos second option or opinion niya lang, second opinion na lang yang about sa mga bilihin na yan. May sa totoo na na yung mga tao, sabi siguro na iisip-isip din nila na tama nga yung mga sinasabi ng mga Duterte vlogger, no, na kaya mas lalong dumadami ang support ang haters ng ating pangulo dahil sa ginagawa nila sa mga Duterte. Tapos ngayon gustong-gusto pang magkagera. Kasi tutulungan daw tayo ng Amerika. Galing. Hindi nyo ba alam yung mga tanso, yung mga dilawan, ang mga amo niyan, mga Amerikano? Bakit? Bakit? Anong lahi na may-ari ang Rappler? Sino pinaka-head ng Rappler? Hindi, yun lang. Isang isang halimbawa na yun. Ewan ko na lang, tatawanan ko na lang pag dumating yung time na Hindi, totoo yan. Pag nag-iiyakan na tong mga supporters ni Marcos, tatawanan ko talaga sila. Tawanan ko sila ng isang buong live na puro tawa lang. Hindi ako magsasita, puro tawa lang. Napapala nyo. Ang mahirap dito, Ted, nakita na natin ito ng mga nakaraan. Pag tinanggal ng ilang individual ng Pilipino ang tiwala sa namumuno, kahit nagampanan pa niya ang kanyang tungkulin, hindi sila magiging aprobado sa kanyang pagganap ng tungkulin. So, yun, tama yun. Napakalaking tama yun, sir. Yung sinabi mong yun. Ang pinagtataka ko lang, hindi kaya biglang mawala tong istasyon na to. Ted Filon and DJ Chacha. Hindi kaya biglang i-corrupt to? Kasi napapansin na ho ng mga kakampi or tigapagtanggol ng Marcoses ay parang sumasablay po ata itong istasyon ay itong programang Ted Filon and DJ Chacha. Naku po, baka matulad kayo sa SMNI. Dandahan. Kayo lang ang media ngayon na naglalabas ng mga ganito na ikakapahamak ikakasira ng pangalan ni Marcos. Mag-ingat-ingat kayo niya. Baka matulad kayo sa SMNI. Baka pag tinawagan si yung ko sabihin kasi alam na DJ Gal yun. Yan ang mga tagal mga suspension mo yan. Suspension mo yan. Ilalaglag si Marcos. Suspension mo. Pag suspension, rekta tanggal ng prangkisa. Paktay tayo dyan. Pangalagaan yung pagtitiwala at maaaring makakatulong din Ma'am Dean, shoutout po. Nila yung mga pangunahing usapin. Shoutout kay Fernando B. Banico Jr. Yan, so kumbaga po, dito po nangunguna dapat yung tiwala sa iyo. Nagtitiwala sila sa iyo na magagampanan mo ang iyong tungkulin. Nagtitiwala ako sa iyo na ikaw may integridad, parang ganun pong usapin sa iyong go ahead, sir, go ahead. Yeah, yung integridad, yung pagkatao, ang pinagmumulan ng tiwala, no? Yan yung pinakasolidong pagmumulan ng tiwala. Kung ang integridad mo, o may question tungkol sa iyong pagkatao,
kahit Kung adik ka ba? trabaho, may issue ka na kaagad na hindi ka tinitignan na parang katiwa-tiwala ng Opo. Hindi lang po si Pangulong Marcos ang bumaba ang approval at trust ratings, pati po si VP Sara. Ano po ang inyong findings, sir? Yeah, sa buong bansa, bumaba siya ng 7 puntos yung kanyang approval, pero hindi na umakyat yung kanyang disapproval, no? Parang lumipat lang sa indecision. Yun ang pinakamaganda doon. Ayun yung pinagtatakip ng mga tanso vlogger sa nangyaring pagbagsak ng ratings ni BBM. Ayun yung pinagtatapal. Si Sara, bumagsak. Yung ganito, ganyan. Pero yung disagree, oo, tumaas ba? Ganun pa rin naman. Ayun yung pinakamaganda doon. Tsaka, at least yun, na-maintain. Hindi bumababa ng sagad. Tawa ka ng tawa. O bakit? Bakit kung tumatama? Masaya ako. Alam ka na, umiyak ako dito. Gago ka ba? Ano to? Sino ba to? Si... Wala mang. Masaya ako. Pag umiyak ba ako, papadalan mo ako ng 50,000? Bobo ka ba? May masaya bang umiiyak? Siyempre, masaya. Kaya tumatawa. Bobo ata ito eh. Sumusungal-ngaling yung pagmumukha mo, nanggigigil ako sa'yo eh. Ha? Salpak mo to dyan sa utak mo, kalkalin mo yan, baka wala na sa ayos yan. Sabi niya, tawa ka ng tawa. Malamang, masaya. Oh, asan na yung yung sabi niya, bubo. May tawa ba ng tawa na malungkot? Saan nakakita Baliw ka ba? Bumalik ka dun sa Mars. Nandun yung mga kapwa mo alien. Tanda-tanda mo na, bobo ka pa. Hoy, solo ako. Hindi, joke lang. Joke lang, Ate Trixie Joy. Yung tagong to, sabi, tawa ka ng tawa. Wala bang masaya. Nasasayaan ako dahil lumagapak yung Ano itong mga bobong mga tanso vlogger na to? Supporter ka ni Libag, no? Supporter ka ni Libag. Kaya bobo ka rin. Ang tadong to. Undecided at disapproving. Ang kadahilanan nito ay hindi gaanong gumalaw yung kanyang approval sa iba't ibang lugar at nananatili pa rin siyang sa 10 sa Mindanao ang aprobado sa pagganap ng tungkulin ng Vice Presidente. So naiaangat siya ng sarili niyang Simon, shoutout po. Anita Jacinto, salamat. Sa Pangulo na ang pagtitiwala bumagsak sa Mindanao. Opo. Dito po kay Pangulong Marcos, across the board po ito. Hindi, kasi sa Mindanao, unang-una, medyo talagang, ito hindi ko naman po dinadaw ng Metro Manila, ha? Baka mamaya sabihin nyo, uy, grabe naman si Jay, sobra naman, tiga Maynila din naman ako. Hindi ko naman totaling dinadaw ng Maynila, pero ito, Mindanao, medyo medyo disiplinado yung mga tao. No, hindi katulad sa Maynila, marami addict dito. Kaya kung sakali man na tumaas ang rating, kung sakali man tumaas ang ratings ni BBM sa Maynila, alam na this. Di ba sabi nila, walang war on drug. Kaya, siyempre, susuporta ng mga natin yan. Yay! Walang mamamatay na adik. Wala, suportahan natin, boto natin siya. Ito to, tingnan nyo. Sasabihin ng mga ibang vlogger na tanso vlogger, hindi. Sa Mindanao lang naman bumagsak yung ratings ni BBM, sa Maynila malakas pa rin. Oo, nandun yung mga tropa bits eh. 0.1, 0.2, 0.5. No. Sarada, shoutout, madam, shoutout. Kaya mangyayari dyan, talagang solid ang suporta ng mga tiga Manila. Doon yung doon yung... Doon yung mga kasundalohan.
Kasundalahan na lalaban sa China. Oo. Ayun yung mga kung may ranger, sila naman ng runner. Kung may ranger tayo, sila naman ang tawag sa kanila is runner. Kapag mataas ka, kapag mababang posisyon, runner. Kapag medyo mataas-taas, disputor, Kape-kape muna yun. Ito na, sir. Timpla agad. Dispuritor. Ano nga, DJ? Di ko mabigkas. Tapos kapag medyo bumababa yung rank ko, pusher. Yung mga mga runner yun. Distributor yun. Lang pala. Ma'am Karen, shoutout. Distributor. Yung pinaka-head. Tapos yung mga unang sasalakay sa gera, yung mga runner. Siyempre, buboto dito yung mga taga Maynila. Oo. Dito yung dito yung pinaka-solid eh. Dito yung pinaka-solid. Oo, wala sa Mindanao. Nandito sa Maynila. Oh. Tingnan mo, mag-ano pa ngayon eh, ang balita ko nga. Ay hindi pala, ang nasa panaginip ko nga, magwewelga ang mga yan eh. Oo, magwewelga sila oh. Pababain ng presyo ng shabu. Patakaisin ng presyo ng bigas. Napanaginipan ko pa nga yan daw yung magiging malaking solusyon ng Pilipinas kasi sa shabu ang pera mo doon pang isang araw kahit hindi ka na kumain sa droga, di ba? Pagkanin kasi, halimbawa kung darating ang 2026, yung kilo po ng bigas natin doon is nasa 150 pesos na per kilo. 150 pesos. Halimbawa, ipangbili nila ng droga yun, pang isang araw na yun. Hindi na sila magugutom. Mas makakatipid ang Pilipinas. Palakpakan. Ang lupit, di ba? Ayan ang magiging magandang bagong panaginip lang to ha. Disclaimer ha, panaginip lang po ito. Napanaginipan ko lang po. Ang lupit na Puta na. Siyempre nga naman, mas makakatipid ang Pilipinas doon. Sa bigas kasi 3 kain eh. Oo. Ay sa droga, 'di ba? Isahan na lang. Mabilis pa magtrabaho, walang gutom-gutom. Puta, ang ganda lang kinabukasan natin dito. Ito sa Google mo yung ibaba ang presyo ng shabu. Itaas ang presyo ng bigas. Kaya yung alam nyo ito kadalasan po sa mga supporters ng mga tanso, yung mga tanso dugyot supporters, mga adik po yan eh. Alam nyo kung bakit ko nasabi? Galit na galit kay Duterte yan eh. 6 na taon po silang ginetan ni Duterte. Hindi sila naging malaya. Diba? Kasi alam nyo, sa atin, sa adik kasi ang dieta, sila pataba. Ganon ang dieta sa kanila eh. Sa atin naman papayat. So sa kanila kasi pataba. Pag ginidieta sila, tumataba sila. Tingnan mo, ang daming mga adik nagsitabaan. Diba? 6 years yang na gineta ni Tatay Digong. Ngayon nagbabawi ang mga yan. Kaya todo support yan sa gobyerno natin. Sa panaginip ko lang yun Suportan natin gobyerno natin. Ito na yung pagkakataon para makabawi tayo kay Digong.
6 na taon niya tayong gineta, pinatay niya pa yung iba pa nating kalahi. Kailangan natin makabawi para sa ikakaunlad ng bato. Ng bato sa Pilipinas. Ang lupit. Putay lang yan. Ate Trixie Joy, puli. Huwag ka na umuwi dito. Diyan ka na sa ibang bansa. Maraming magiging zombie dito sa Pilipinas pag nangyari yun. Wala wala. Kinukwento ko lang naman sa inyo yung panaginip ko. Ma'am Zoe, shoutout. Amazing shoutout. Sa buyas yan. Ano? Wala walang niya di ba? Parang ayaw nga nila ng war on drug Tutol nga sila dun Mami Tess, shoutout. Harang pa po. Nasa harang pa si Mami Tess. Ayaw nga nila ng war on drug, tinututulan nila. Ibig sabihin, tinotolerate nila yung mga addict, mga pusher, mga drug lord dito sa Pilipinas. So, ano namang mangyayari? Syempre, gagamit na rin ng utak yung diyan. Parang sinindihan ulit yung matagal ng patay na apoy. Oo. So, yung mga addict dyan, na-dieta sila, nagsitabahan, kailangan nila mag-workout ulit. Mag-workout. Workout tayo, pre. 1.1. Huwag na tayo bumili ng bigas. Naku, bigas, 300 isang araw. Dito, 150 lang isang araw. Hyper ka pa. Tangin ang buhay yan, no? Ay, ano kaya napapala nila dun, no? Sabi ng mga tropa ko na nakatikim nun, kasi ako never talaga Ano daw, wala, hindi, hyper daw sila, parang hindi daw napapagod. Sabi ko, ngayon, parang totoo pala yung sa panaginip ko na na sila nga yung ilalaban sa Japan, sa China. Kasi nga, kahit naman barilin yan sila, hindi mo sila mga zombie nga Hindi nila mararamdaman. 1.1 lang katapat yan. Diba sa gera, pag nagigerang, alimbawa, bansa-bansa magkaaway, may kita mo dyan, tangke de gera, tawag dito, tangke de gera, mga bala, baril, hindi. Sa kanila, puro foil. Naglalatag lang ba? Alam mo yung diba sa mga movie, yung igaganon yung mga pana, sa kanila, foil yung ilalagay. Sumusan lang nagdroga. Sabay-sabay na yun sila lahat. Biglang tatayo, magsusuper saiyan, no? Ganon. Sabay, lusob na. Wala nang takot-takot yun. Hyper na yun. Tapos yung mga baril, no? Yung bala, bato. Visit na yun.